At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na video ang umani ng napakalaking atensyon mula sa publiko na naglalaman ng mga paratang ng katiwalian laban kay President Kuting ng Norte Jr. Alamin natin ang buong detalye sa kaganapang ito na tila kinaladkad ang Pangulo palabas ng palasyo. Ang video na ito na kumalat sa social media ay naglalaman ng mga aligasyon ng katiwalian na kinakasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Sa nasabing video, may mga testimonya mula sa mga anonymous na individual na nag-aakusa sa mga miyembro ng administrasyon ng pagtanggap ng suhol mula sa mga kontratista. Agad itong umani ng batikos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Hindi nagtagal naglabas ng opisyal na pahayag ang palasyo ukol sa video. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, ito ay isang bahagi ng disinformation campaign na naglalayong sirain ng kasalukuyang administrasyon. Idinagdag pa ng opisyal na ang mga paratang ay walang batayan at maingat na susuriin ng mga ito sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Subalit, tila hindi ito naging sapat upang mapawi ang pagdududa ng publiko. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa social media kung saan ilang mga tawang nananawagan para sa isang independenteng investigasyon upang linawin ang mga aligasyon. Ang iba naman ay nagtatanong kung paano ito nakakaapekto sa kredibilidad ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong mga isyu ay naging sanhi ng pagkakabahagi sa opinyon ng mamamayan. Ang mga aligasyong ito, kahit walang matibay na ebidensya, ay naging sanhi ng pangamba at pagdududa sa kakayahan ng administrasyon na pamunuan ng bansa ng may integridad. Itinaas nito ang mga katanungan tungkol sa transparency ng gobyerno. Samantala, patuloy ang mga protesta sa iba't ibang panig ng bansa na nagpapahayag ng pagnanais ng mga mamamayan para sa accountability at transparency mula sa kanilang mga leader. Ang mga aktivista ay nagtipon sa harap ng mga pangunahing tanggapan ng gobyerno upang ipahayag ang kanilang saloobin at hilingin ang agarang aksyon sa mga paratang ng katiwalian. Sa kabila ng mga aligasyong ito, patuloy na nagbabantay ang publiko at mga organisasyon ng civil society sa mga susunod na hakbang ng administrasyon. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Magbayad sila ng mga witnesses laban kay Vice President Inday Sara at yan ang gagamitin nilang testigo pagdating sa impeachment. So ngayon ito na nga, nag-hire na nga at tumama talaga si Vice President Inday Sara na yung komite ni Chua na kababayan at kadistrito ni Ate Cherry Tusaki ay nagpa-practice silang i-impeach si Vice President Inday Sara, practice for impeachment. Sabi ni Lynn O. Kulong yan, ang gaba, dili magsaba. Elohansa, gandang gabi sa inyo. May lamat naman yung witness na yan. Scammer ang datingan ng witness na ito. Diyos ko. Matanda na nga. Wala pang pinagkakatandaan. Aray ko, sakit ng tuhod ko. Nag-hire nga sila. Ang problema, okay man o sana kung mag-hire kayo kung kapanipaniwala. Ang statement niya, atras abante rin para si Pastor Atras eh. Sabi ni practice pa lang daw. Baka o obra. O kaya tumama si Inday. O ito, pakinggan po muna natin mga kabisdak. Itong witness ko, no? Peking witness. Senior na ho ito. O ito. Dito muna tayo kay kababayan na Cherry Tusaki. At huhulihin natin sila sa mga sariling bibig nila. Wow lang, naibalik ng buo for 50K. Huli nga sila dito. Okay, pakinggan natin. Paragraph 4, between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. Okay. Nakatanggap daw siya simula February hanggang September 2023 ng envelope, no? Envelope. Mayroon daw nakatatak na Hope. Ano yung Hope, guys?
Sorry, hindi ako naka-research yung hop-hop na yan, animal. O, magmamadali ako. Ang meaning kasi ng hop sa amin, hoy, upaw, panudlay in town. Hop. Loko itong mga kongresista pa, hop-hop pa kayo. Ha, sigarilyo nga yan. Nakakasama sa baga yan, ha. O, ito, layo natin. My current position in DepEd during that time. Ano po? May current position, kinurik, concurrent. O, sabi, salamat EG, ha. Head of procuring entity, hop. Hoy, upaw, panudlay in town. Hello, 1786. Ayan sila sa procurement. Procurement, ano to? Department. Okay. Tama po ba? Concurrent position. Yes. So, tama po ba itong sinabi ninyo? Yes, Okay. Mr. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. 50,000. Okay, narinig nyo, ha? Narinig nyo? Linawin natin, ulitin ko. Sinabi niya ho yan na 50,000 ang laman ng bawat envelope. Okay, ha? Linawin nyo. Linawin natin. Baka mabungol kayo, ha? Oh. Sabi ni James, wala na briefing si Lula. Basta sinabi niya, 50,000 ang laman ng bawat envelope na receive niya from February to September. Tuloy. Tingnan nyo yung unahan. So, 50,000 times 9. So, for 9 months, ilang buwan po kayong naging hope? 9 months? May I explain that? Yes, Okay. I've been receiving that envelope but I never opened it while Ha! Teka lang. Dali natin ng konti. I was at DepEd. Alan! Gago. I'll never open it. So, ibig sabihin, ni minsan, ay hindi po niya talaga binuksan yung naturang envelope, pero sinabi niya, yung laman ng envelope, 50,000 bawat envelope. Hay! Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy! Hoy, 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 hoy! Sabi ni Jocelyn Maravilla, paano mo alam na may 50,000? Parang yung mata niya si Cyclops. Kaya naman tayo, ha? Ginamit pa niya, I never open na envelope. Pero alam niya, 50,000 ang laman. Punta ka na, sinortcut mo. Sabi ni Tipayin, maniwala na sana kami kung yung sobrang pinakita may laman pang pera, kaso na walang laman. Transparent money nga. Nakita nga na niya. Tinignan niya, oh. Puntangin na, pera to. Oo, pera nga yan. Pero I never open it. Hindi ko yung binuksan. Puntangin na, oh. Dapat minimorize mo muna yung script. Loko talaga, oh. Paano nagkalit-chilit agad? Some of my friends, when I left, we saw that those envelopes still intact, not opened. So I actually... Intact pa talaga, ha? Intact, not open. Gago. Paano ba natin may paliwanag yung intact? Alam mo yung intact? Kagaya nito, may ampaw ako. May ampaw ako, intact ho ito. Tingnan mo, hindi pa ito nabuksan, ha? Nakasilyado pa. Yan, hindi pa napunit. Yun yung ibig sabihin ng intact. Ibig sabihin, wala man sanang kagas-gas-gas-gas ba? Walang palatandaan na binuksan mo yung envelope. Ang problema nga lang ho, yung intact na sinabi niya, nalaman niya na may lamang 50,000 yung bawat envelope.
Patangin na, la. Tanda mo na lang, sinungaling ka la. Sabi ni Sarah Binain Family means, virgin pa. Virgin mo lang, intact na eh. Never been kissed, never been touched kasi intact, but totally damaged. Basta intact. Sabi man niya, intact now. Intact, oh. Never been used, never been touched, but totally damaged. Ito. Diba sabing 9 months? From February to September. Magbilang nga tayo. Animal naman talaga mga scammer ngayon, no? Sige nga. Tatama ba kaya tong tong ampaw? Lagyan nyo nga ampaw ko. Magabilang tayo ha. February 2023 hanggang September 2023. Okay. February. Kung tatama ba siya ha? March to April for May. April 3. Tangina, nagbilang ako. Lampas na. April, February 1. March 2. April 3. May 4. June. July. August. September. So bilangin natin. Patay kayo diya, gago, oh. Teng. 9 months ha, Lola. Huwag naman sana ako lang makarmala, ha? Meron akong ampaw dito. Binuksan ko na. Hindi na po siya intact. No? Nung pagtingin ko sa ampaw, sa awa ng Panginoon, walang laman. Pero sinabi ko may 50,000. Bilangin ko lang, ha? Natang na, inmax. Kung inmax tayo, wala akong inmax. Bilangan natin la. Malapit na Pasko la, ha? Tayo na, damo may pira, milyon la pira mo la. 1. February. 2. March. 3. April. 4. May. 5. June. 6. July. August. 7. 8 September. 8 ampaw. Ibig sabihin, 8 ampaw, walang laman na 50,000, 8 buwan. Sir, ma'am, pag ikaw buntis ka ng 8 months, kulang-kulang yan, tigok yung bata dyan. Kulang sa buwan, dapat 9 months or 7 months. Kung mag-8 months ka, kulang sa buwan yan, puta, aning yan. Pareho kita junior yan. Paano po napaniwala ng lulang paurong na ito na 9 months, naka-receive siya ng 50,000 sa loob ng 9 months daw. At paano napaniwala ng lula ay never open it, intact ang envelope, pero sabi niya 50,000 yung laman. Tinutal itong chihuahuang kongresisma 450,000 daw. Puta, may kulang ka 50,000, nasan? Walong ampaw simula February hanggang September. Hindi pwedeng magiging 9 yan. 8 talaga yan. Pampaswerte yan. Malas nyo lang dahil 9 months yung sinabi nyo. Tira na sana, naging tanga pa. Sabi ni Mayra, nako, script. Usba, madam, sayo. Alam to, kang galing ng scammer na to, no? Paano mo yan may tangge? Naka-video, madelete mo yan? I-delete nyo kasi nalaman naman namin. Untrada pa lang, scammer na kayo. Sa ampaw na envelope, hindi man yan nagkasyang 50,000. Drawing lang. Drawing lang. Ito. Tuloy. We didn't know how much money there was
in each of the envelope. But how did you know na Putangina. Naisip siguro ni Chua, putangina, bakit yan sinabi niya? Na hindi ko alam kung magkano yung pera dyan sa envelope. Pero sinabi mo sa akin, 50,000 ang laman. Ito, may palasat. Ito, may palasat, ha? Ito, may palasat. Hinilot ni Chua. Paano mo nalaman na 50,000? Hinilot, kasi bistado ang loko. Kaya na mo, Chua, bumalik ka nga sa grade 1, section 10, tabi ng kubitang upuan. Anong 9 months? February to September, 9 months? Tinutal mo pa for 50,000? Puta, discrepancy. Ang laki ng discrepancy, 50,000. pera po ang When I laman? retired already, I was asking for an exit call. So You were return asking for for an exit call. Ah. I was leaving already DepEd because I wanted to return those envelopes, but I wasn't able to have that exit call. I wasn't. Okay, luko! Sinong maniwala sa'yo, lulang paurong? Sabi na dyan, abunado pa si Gloria. Hoy, ibalik niya daw yung siyam na sobre na may lamang 50,000, lolo mo. Exit! Exit! Di man niya nag-exit. Tinanggal talaga yan. Finard. Kaso nakiusap nga, mamaya i-play natin kay Inday. Ma'am, sinong maniwala sa'yo, ma'am, na merong envelope, February pa lang, binigay sa'yo, di ka ba naku-curious? Ano mang laman nito? O, binigay sa'yo yung envelope. Di mo man tinignan, ma'am? Tapos pinaabot mo ba ng 9 na buwan? No? Pagdating ng 9 na buwan, naisipan mo, na ibalik mo yung utang hindi nga siyam, ari nabuburin tayo, 8 months lang. Pero sabi nilang siyam. Sige na, siyam nila, 8 na ngayon. Ang 8 nila, siyam na ngayon. Ay, naglibog ako dito sa witness na yan. Siyam na sobre, mali na nga yan kasi 8 months lang eh. Siyam na sobre, hawak mo daw, hindi mo binuksan sa loob ng siyam na 8 months, puta, ang libog, no? Tapos, isa uli mo. Utangin na. Sa tanda mo yan, hustler ka na eh. Wag ako, makahawak ako ng sobre. At tingin ko, pagkapak ko pa lang, utangin na, pira talaga to. Ang gulo niya, pati tayo, naguluhan na rin tayo. Naguluhan na nga tayo. Yung 8 na 9, yung 9 na 8. Utangin na, pag-abot mo pa lang, kahirap-hirap ng buhay, ang bigas. Mahal ng bigas. Kapa mo, puta, pira talaga to. Pira talaga to. Buksan ko talaga to. Tak, 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 tak. Uy, pira talaga to. Shopping agad ako. Gago. Sino bang si Raulong Pilipino na binigyan ng envelope, may lamang pira, paitlogin mo sa bahay mo? Puta, itlog yung pira dyan? Ay, luko, mag-shopping ako. Punta ko ng mga supermarket, department store. Magbakasyon agad ako. Bakasyon ako sa Siargao, bakasyon ako sa Boracay. Hayay, ang buhay. Pero ang yawa. Yung loko ba? Pinaitlog pa man yung sobre, binaabot pa ng 9 months na 8 months. Ayaw ko na sa mga witness ng mga buhaya. Wala na, sabit na kayo dyan, sabit na agad. O, una pa lang. Sige nga. Able to return. But so I sought some advice, and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes. Alam mo nga! Bumawi ang luko. Ay, yari ka, mangdamay ka ng NGO, ha? Nang damay ka la. Dinonate daw niya kasi di man daw siya nakabalik. Di man ako nakabalik kasi yung sobre na 8 na siya. Naghanap na lang ako ng NGO, idodonate mo. Puta, ang bait mo, no?
150,000 na 400,000 dinonate daw sa NGO. Sinong NGO? Ipatawag nyo. Ay puta, alam na natin. Meron ding NGO yan sila na nakontrata na din nila. Kasi sabi man ni Marley, gawa talaga ng witness itong si Palaka labang kay Inday para sa impeachment. Ha, di ba? Merong NGO. Hulaan nyo, sinong darating? Naku, baka sina pulis. Baka sina pulis ang nabigyan mo. Ay, loko ka. NGO nga pa. EI, NGO. Crossio. The bingo is the bingo. May NGO ka ba ha? NGO ka nalalaman. Lolo. Baka sina pulis madala. O ngayon, ako ito ha. Shalos, maraming salamat sa inyong pakulay. Gaano ka ba kayaman, man? Nasasabihin mo, kunyari, assuming lang, na meron kang hawak na 450,000 pero drawing nga yan. Ay sablay na nga ho kayo sa 8 months, ginawa ninyong 9 months. Hindi mo alam yung pera, pero alam mo yung, hindi mo alam na hindi mo binuksan yung sobre, pero alam mo yung halaga. Sige na, pagbigyan natin itong mga to. Sino ba Poncio Pilato sa ganyang edad? Malamang marami na po siyang maintenance. Evelyn Iskaido, maraming salamat po sa inyong pakulay. Gaano ka ba kayaman, ma'am, or gaano ka kayabang na yung pira halagang almost 500,000 idudunit mo? Sige nga. Kilala ka ba? Kilala ka bang personalidad na nagdudunit ka ng sarili mong pira sa mga national government o non-government organization? Sige nga, bigyan nyo kami ng track record mo. Kung meron kang non-government organization na consistent ka, regular ka nagdudunit, baka maniwala tayo. Eh kung wala, pero guys, 450,000 is 450,000. Anet de la Cruz, maraming salamat sa pakulay. Ikaw, ma'am, alam ko kailangan mo ng pera kasi nang empleyado ka na nga eh. Eh, ang tanda mo na yan, ilan ka, 60 plus, 64 ba? Sa 64 mong edad, puta may hawak ang pira, malamang ma'am, kung hindi ka kayamanan, hindi mo talaga idudunit yan. Pwede sigurong idunit kalahati. Pero kung ibigay mo lahat yung pira doon sa NGO na sinasabi mo, aba nagago, hindi kami maniniwala dyan. Baka pwede magtira ka ng pang-maintenance, magtira ka ng pang-shopping, magtira ka ng para sa mga apo mo, may apo ka ba, pangangailangan sa bahay. The rest siguro pwede mong idunit kung meron ka talagang hawak. Kaso nga wala, script ang lahat. Oh. Hoy, May Spencer, maraming salamat sa pakulay. Sa tawa mo pa lang napatawan ako, lalo na katulad ko nandito sa ibang bansa. Ay, maraming salamat, May Spencer, sa inyong pakulay. Sablay na naman ang drama sa hapon na kini ang akong suliran. Alam niyo po yung mga Bisaya, kini ang akong suliran? O handumanan sa usa ka awit. Or sa Tagalog, maalaala mo kaya na wala ng prangkisa. Sa GMA, magpakailanman ako'y may sinungaling. My God. O Joliet Kimpaoy, maraming salamat sa pakulay. Alam nyo ho, sa unang pa lang, entrada pa lang ni ma'am, ni Lula, ay talagang halata na. Merong script, baka hindi niya na-memorize. O baka siguro, sabi man itong mga buhaya na to, hayaan natin siya, huwag magtingin sa script. Kasi tayo, napupulaan tayo lagi. Na yung mga witness natin, nagbabasa ng script. Kasi sabi man ni Inday Sara, na may script tayo. Kaya itry natin siya, huwag pagbasahin ng script at pipilitin natin pa-memorize. Kaso ang problema ho, sablay man. Puta yun na.
Ako naawa dito. Kasi nagpagamit siya sa mga buhaya. Ma'am, matanda ka na. Kung baga sa kuta ka na Sa buhay mo kuta ka na, hindi ka pa rin kontintado. Ilang years ka dyan sa DepEd. Siguro marami ka nang nakulimbat. Ngayon talagang hindi ka pa kontento. Sasaw-saw ka pa talaga. Saw-saw suka, mahuli palaka. Matuloy In front of the people that I was donating it. Mm. It was 50,000 per envelope. Wow! 50,000 times 9, It's 450 po. And 450. they- Lolo, inulit pa talaga! 50,000 times 9, 450,000. Hindi ba ninyo napansin, Kong? Kong, yung mga sekretariat mo dyan, Kong, mga staff mo, Kong, hindi ba ka pinara, Kong? Putang ina, Mr. Mr. Chowking. Mr. Chowking. Mr. Chihuahua. Mali yan Ba't mo hindi? Bakit binalik mo pa 9 months? Hindi nga 9 months. 8 months. Oh, si Raulo rin siguro tong mga staff ni Chihuahua. Hindi ka nagbibilang? From February to September, inulit nyo muli, ay 8 months lang. Hindi 9 months. Ngayon, inulit nyo muli, 9 months pa rin. Tama, technical ka na kagad. Oh, sa mata ng mga tao, husgahan ka na. Kung malikot ang mga pag-iisip ng mga tao at magbibilang, hindi talaga maniwala sa inyo. Oh. Pero kung mga ensaymada, bulagers yan, mga BBM supporters, Tambalustos, Palaka supporters, hindi na magbibilang. At hindi na papansinin yan. Basta lang, basta sabihin, basta 450,000, basta 9 months. Hindi nga 9 months, ang 8 hindi nga 9. Ang 8 hindi 9. Paano ba yon? Bilangin mo, February to September, 8 months. Ngayon, ini-insist pa ni Chihuahua, 50,000 times 9 equal 450,000 a month. A total of 450,000. O paano yon? Dito pa lang technical na agad, guys. Sabit na kayo. Walang maniniwala sa'yo sa korte. O tuloy issued me a receipt for that 450. Okay. Sino pong nag-issue ng receipt? Yung the one who it's an The one it's na... an NGO that Tingnan mo nag-issue daw ng receipt ng 450,000. Inulit muli. Nag-issue ng receipt sa 450,000. Sinong nag-issue ng receipt? NGO. B-I-N-G-O, Crossio, bingo is the bingo. Tika. Ako, NGO, binigyan mo ako ng donasyon, mag-issue ako ng resibo. Anong klaseng resibo yon? Di ba donasyon? Pwede pala yan, magdodonate ako ng pira. O ito yung hawak nilang parang dokumento, pinalabas nila. Donate ako sa'yo ng pira, mag-issue ako ng resibo sa'yo. So galing NGO. Pero yung resibo na pinagkukunan mo ng pira, meron ka? Meron ka bang resibo? Meron ka bang katunayan na binigyan ka ng ganitong kahalaga na pira? 50,000 yan